So, pupunta muna kami ngayon sa trial court ng Antipolo pero wala na siya doon ngayon sa lumang lugar niya. So, nilipat na siya dito sa Sitio Kabading, Barangay Inarawan at sobrang layo nito. Kaya, ayun, nakapag-special kami papunta dito dahil baka malate kami sa aming appointment. Kaya, ayun, at sobrang aga-aga din talaga namin umalis para hindi kami malate. So, galing sa bahay, mga 8:30 kami umalis or magna 9 o'clock. So, nag-tricycle kami papunta dito at syempre, pagdating doon naman sa Taytay, nag-jeep kami papunta dito. So, bali pangatlong sakay na namin ito kung saan kami ngayon nakapwesto. Ito ay pangatlong sakay papuntang Antipolo Simbahan. So, ayan, sasakay kami dapat dito sa unang nakapila kaso lang medyo masikip. So, ayan, paalis na kami. Nakasakay na kami dito sa pangalawang pila ng jeep. At syempre, papunta na ito sa simbahan ng Antipolo. Sabi ko sa inyo, no, paulit-ulit. Kasi nga kanina, 3 kami. So, medyo masikip at hindi kami makaupo ng maayos. So, ayun, ngayon, nandito tayo sa front seat. So, ayan, at kung nakikita nyo, sobrang traffic, kaya mas maaga talaga minsan. Mas hindi ka ba kabado na malilate ka. Kaya sabi ko nga, pag nagbabiyahe talaga tayo, lalo na commute lang yung gagawin natin. Kung kaya mo maglaan ng 2 oras extra or 1 hour extra, so mas mabuti kasi syempre lalo ngayon na first time namin pumunta doon sa bagong Hall of Justice, hindi namin kabisado. So, nandito na kami ngayon sa Antipolo. And then, ang sabi nga ng jeep ay sasakay kami dito ng tricycle papunta doon sa Barangay Inarawan at ang kanilang flat rate ay 300 pesos. Pero dahil maaga pa at nandito na din naman kami sa harapan ng simbahan, so nagsuggest si Tito Omar na magsimba daw muna kami bago kami pumunta doon sa pupuntahan namin dahil nga syempre malayo, syempre need din natin ng prayer, guidance, syempre powerful talaga yung prayer kahit ano pa yung sasabihin nyo. So, ayan, habang papunta kami doon sa simbahan, ito ay papunta na nga ng simbahan. Sabi nga ni Tito, palagi daw siya nagsisimba. So, nahiya naman ako kasi ako nga, minsan lang ako talaga magsimba. So, pangalawang punta ko ito dito. Yung nakaraan yung nagpunta kami ng Cloud9. So, ayan, minsan na ano din ako kasi sabi ko nga, baka mamaya umusok na ako dahil siyempre, ang tagal-tagal ko nang hindi nakapagsimba. Kasi nga, siyempre, magkaiba kasi ang paniniwala namin sa bahay. So, ayan, minsan lang talaga ako nagsisimba. So, pero nagdadasal naman ako. Pero iba pa rin talaga pag nakapasok ka sa loob ng simbahan. Syempre, parang nandoon ka sa prayer house. Tsaka iba pa din talaga yung pakiramdam. So, sabi ko nga sa kanila, paglabas namin dyan sa simbahan, kasi sabi ni Tito magpapabili siya sa akin ng gulay. So, may nakita kaming karinderya dito sa tabi ng fast food. So, bibili kami dyan mamaya ng gulay. Tapos, bibili na rin kami ng babaunin namin papunta doon sa Hall of Justice kasi hindi ko alam kung may mabibili ba kami doon. Ayaw kong umasa-asa kasi nga first time naming 3 pamunta doon. So, ang ginawa ko, hinanap ko pa ngayon sa Google yung address kasi nang huling punta namin ng February, nandito pa sa proper ng Antipolo yung Hall of Justice. Kumbaga, parang 50 pesos lang ang pamasahe galing dito sa simbahan papunta doon ng Hall of Justice. So, ang nangyari ngayon, galing dito sa simbahan papunta ng bagong Hall of Justice ay 300 pesos yung singilan at yon ay uh, uh, special trip. So, ayan, nandito na kami sa loob ng simbahan. Tapos na ako nito at nagawa lang ako ng mga seconds na video. So, ayan, ito yung aming nasakyan na nakapila sa gilid ng Mercury. At ang singil niya nga sa amin ng una is 200, pero sabi nga nila, luging-lugi daw sila kapag 200 dahil sobrang akyatin daw at sobrang mga palusong.
Tapos pag-uwi daw nila wala daw silang pasahero, kaya sabi niya sa akin 300 na lang daw yung singil. And then habang nagda-drive nga dito si kuya, sinasabi niya na mayroon naman daw dapat kaming masakyan, kaso lang siyempre hindi namin kabisado at dito kami napadpad, kaya ayun medyo ganun daw talaga yung singilan dito. So ayan, dumaan nga pala siya nito sa bahay nila kasi nga may kinuha siyang tools dahil takot din siyang masiraan doon at syempre malayo daw talaga yung biyahe, at kung makikita ko lang daw talaga mamaya ay ako na daw mismo ang husga ng napakalayo nga talaga ng biyahe doon. So nag-stop over siya dito sa isang gasoline station at nagpagas muna siya bago kami tuluyang pumunta doon. At sabi nga niya sa akin ang dinaanan daw namin ay very very shortcut na daw to. Kumbaga ito na yung pinaka shortcut at hindi na daw to matraffic, kaya yung tinakbo namin galing sa simbahan papunta doon parang kulang-kulang ng 1 oras, shortcut pa yon, pero pag hindi daw nag-shortcut mga 2 hours daw. So ayan. So dito nga sabi ko nga parang nasa Tanay kami. Sabi niya nga sa akin hindi daw to Tanay, sa kabilang bundok daw ito. Nasa kabilang bundok daw yung daan namin. Kasi sabi ko nga kay Tito Umar, 'di ba to parang nadaanan na natin to ng nakaraan. Sabi niya parang magkamukha lang daw pero nasa kabilang bundok pa daw kami, tapos pupunta daw kami doon sa kabilang bundok pa. So ayan, palusong yung kalsada, tsaka kinuhaan ko talaga ng video to kasi nga sabi ko alam nyo na in case kung anong mangyari sa amin, hindi ko naman dinadasal, at kung may makakuha ng cellphone namin or may makakakuha ng mga bag namin or gamit, kahit papano makikita nila kami. Lagi ko yun sinasabi, hindi lang para gawin kong content yung mga video ko, pero tawag nun para sa security ko din. Minsan kasama yan pag nag-video ako yung mga plate number ng mga motor na sinasakyan ko, lalo na't first timer namin dito magbiyahe, para kung ano't ano man mayroon naman silang mapagtanungan, kasi siyempre nandiyan dyan sa video. Ako minsan yung imagination ko kapag may mga lakad kami na ganito, hindi ako 100% nagtitiwala talaga. Kumbaga dilat na dilat yung mata ko sa mga kalsada, sa mga palibot, alerto ako kasi nga alam nyo sa panahon ngayon, hindi man sa pag-iisip ng masama, kapag mabilis kang magtiwala ngayon, lalo ka lang napapahamak, lalo kang naloloko. Ayun, kasi based yun sa experience ko, hindi naman yung sa pagiging napaka-bitter mo naman. Kala mo naman kung anong gagawin sa'yo. Di ba? Minsan kasi kapag mayroon mga bagay-bagay na kailangan mong patunayan, tapos wala kang ebidensya, ang hirap ang hirap makipaglaro sa hustisya ngayon, lalo na't alam nyo na yung mga tao ngayon, alam din nila yung paano sila lulusot bago nila yung ginawa, is alam na nila yung solusyon. So nandito na nga kami sa highway kung saan yung palusong doon at pabulusok doon na kalsada. Sabi nga ng mamang driver ay dadaanan daw namin ang planta ng RC Cola dito sa Antipolo. Sa unahan nito ng ating video nandoon yung planta, pero hindi ko na siya nakuhaan kasi nga nag-cut na ako dito ng aking video, kaya sinasabi niya sa amin sa susunod daw pwede na daw kami mag-jeep na Kogyo, tapos pagdating daw doon sa Kogyo may masasakyan naman daw doon na tricycle paakyat, pero dahil nga dito kami sa kabilang way dumaan, ayun medyo malaki daw talaga yung nagastos namin sa pamasahe. So ayan, alam nyo ba na siyempre ako, nang una niyang offer sa akin na mahalan ako. Siyempre, di ba natural lang naman yan sa atin na magtanong, ang mahal naman kuya, wala bang ganon-ganon. Sabi ko kasi di ba siya din naman nagsabi ng 200 eh. So wala pa namang 5 minutes, naging 300 na. Sabi ko bakit naman ganon, ang bilis nyo naman magtaas ng pamasahe sa ganon-ganon. So siyempre kapag na-realize ko naman na worth it ang aming pamasahe, katulad ngayon, nakadating na kami dito sa Hall of Justice. Kung nakikita nyo, kabababa lang namin ito sa tricycle. So ayan, nagbigay pa ako ng tip sa driver para kahit papano is hindi naman siya mapagod. So ayan, nandito na kami at may baon nga kami na lunch. At dumating kami dito 11:30, so may 1
hour and 30 minutes pa kaming pahinga bago kami pumasok sa hearing. So ayan, mayroon ditong tindahan, hindi rin naman namin alam. So at least 'di ba ready kami parang Boy Scout style. Tapos siyempre alam ko na nagutom na si Tito Omar, gutom na rin ang anak ko. So mayroon pa doon sa taas na isa na parang kantin siguro nila nandoon sa taas, ayun. So sabi ko kay Tito Omar, doon tayo sa kataas, pagpapaalam tayo doon kung pwede tayo makikikain ng baon natin. Kasi gusto ni Tito Omar kumain dito sa tabi niyan pero may aso, sabi ko wag dyan. At saka kung nakikita nyo ang dami ditong tao sa labas, sobrang ang layo ng bilihan dito. So ito lang yung pagkain dito. So ayan, nagpaalam kami at kumain kami dito ng baon namin galing doon sa Antipolo, simbahan. Tapos nga nang dumating yung mga tao, nagsabi na sila na, ay pa-order kami ng Jollibee, sabi nila. Kasi nga syempre kami, may baon kami. Sabi ko, ay hindi ko po kasi alam na mayroon po ditong tindahan. So ayun, pagkatapos namin kumain, ay pumasok na kami dito. Kasi nga, alam ko naman na maraming upuan at sobrang laki talaga nito. Medyo sobrang layo lang nito, hindi lang medyo sobrang layo talaga. Kasi nga, sa waist ng aking anak, sabi niya daw is nasa 10 kilometer daw to galing sa Antipolo simbahan. Pero dahil commute kami, ayan, medyo haggard-haggard na yung lola nyo dito. At syempre, alam nyo na, kahit kailan din naman talaga ako pumuti. So, ayan, dito lang sa cellphone na to maputi ako, pero sa personal hindi ako maputi. So, ayan, sabi nga ng anak ko, bakit ganyan naman yung camera mo, maputi masyado. So, ayan, dito na lang tayo maputi, di ba? So, ayan, pagpunta nyo nga pala dito, ibibigyan ko rin kayo ng tour. Sobrang ganda ng lugar nila. Pero, alam nyo na, ito yung tanghalan ng ano ba tawag nito? Basta ng Katarungan, bulwagan ng Katarungan ba yan pag sa Tagalog? Hall of Justice, o 'di ba? So, ayan, sobrang laki nito. So, dito kami una nag-upo kasi akala namin dito. So, nagtanong ako sa guard kasi pakiramdam ko hindi dito kasi ang nakalagay sa mga door nila, filing, cashier, receiving area. Tapos, ayun, pumunta ko sa guard, tinanong ko kung saan po ang waiting area ng mga mag-a-arraignment. Tapos, sabi ng guard, dyan daw sa likod ng hagdan na to, mayroon pa dyan isang hagdan pababa, doon daw yung mga nag-iintayan ng tawag. So, siyempre hindi ko kabisado dahil bago pa lang ako. So, yun, sinamahan ako ng isang guard. Tapos, yung isang guard naman medyo masungit. So, ayan, pumunta kami dito sa ilalim, sa lower ground, underground. So, dito yung mga pintuan kung saan kayo na-assign, kung branch 1, branch 2, branch 3, branch 4. So, kami kasi branch 1. So, ayan, sa elevator dito kanina, may mga lawyers dyan, mga judge dyan na nakatayo. Tapos, nagtanong ako sa kanila na, hey, Your Honor, please, saan po kami dito pwedeng mag-antay? Tapos, pinakita ko yung notice namin at sabi niya nga, doon po kayo pumunta sa pinakadulo. Doon po kasi nag-i-start ang bilang, doon po yung branch 1. So, nandito nga yung branch 1. So, dito kami nag-intay dahil maaga pa lang kami. So, kaunti pa lang yung tao. So, ganito pa lang yung tao nang dumating kami ng 12:30 or 12:20. So, nandito kami sa branch 1 at dito nakasabit yung mga pangalan nila. So, akala mo yung para kang nagboboto, tapos di ba pupunta ka doon sa school, hahanapin mo yung pangalan mo kung nandiyan ka ba, tapos kung anong oras yung inyong pagtatawag. So, kami is nasa second call kami. Sabi ko, madali lang yan kasi nga pangalawang tawag lang tayo. So, pero syempre alam ko naman na medyo kabado yung mga kasama ko. So, ayan, ako sa tinagal-tagal na talaga ng panahon, parang nag-flashback sa akin ang mga nangyari ng year 2000. So, kung isip-isipin nyo, 24 years na yung nakalipas. Pero pag pasok ko dito sa Hall of Justice, parang nag-flashback lahat yung mga nangyari. Kaya ayun, panay ang punta ko sa CR, panay ako hilamos, panay ako tawag nun, panay ako inhale, exhale kasi syempre
Siyempre kung pareho kami ng anak ko mapanik, siyempre first time niya rin, alam ko kahit hindi siya kumikibo, ramdam ko yung medyo may konting kaba, ganon din si Tito Omar, pareho silang first time at ako lang yung may experience sa tatlo kami dito sa loob ng korte. So sabi ko sa kanila, madali lang yan, sabi ko baka wala pang 20 minutes kasi parang mag-a-attendance lang. Sabi nga ng anak ko, grabe ang dami-dami nila, tapos ayan may mga pumapasok na mga pleaded guilty na. So ayan, thank you Lord dahil nakalabas na kami doon, tapos na kami ng arraignment. So syempre, alam naman natin yung mga sinasabi natin na points of view ng ating mga video, alam natin yung mga restriction natin, alam natin ang mga time limit natin, kung ano lang yung pwede nating kukuhanan sa ating video. So ito yung labas ng Hall of Justice na bago ng Antipolo. Tapos iyan po, dyan po kami sasakay papunta ng Kogyo. So ang pamasahe dito is 25 pesos. Makakarating na kami doon sa terminal ng bus. So ayun. At sabi nga ng driver is medyo malayo talaga daw dito at lahat daw ng mga nagbabiyahe dito ay ang gamit is badyal. Badyal ba yung tawag nila dito sa motor? Syempre, 'di ba, kailangan marunong ka rin magtanong-tanong lalo na pag first time yo. So, alam nyo ba na ang laki ng natulong ng prayer namin kasi lahat naman ng nasakyan namin na mga motorcycle driver ay mababait at binibigyan nila kami ng idea kung sa susunod pupunta kami dito, ganito yung sasakyan namin para hindi kami mapapamahal. And then, pauwi na nga kami nito at may isang badyal din dyan sa highway na tumaob. Siguro kasamahan nila. Yun, sabi nga niya sa akin is, kapag daw talaga hindi mo kabisado yung ganitong badyal, talaga daw tataob ka kasi nga iba daw talaga to. Sabi ko nga sa kanya, dati yung price nito is nasa 200 plus, sabi niya dati nga daw 140 lang, 140,000, pero dahil daw nag-click, tumaas daw ng tumaas yung presyo. So ayan, at saka syempre sabi niya nga sa akin is marami siyang in-advise sa amin lalo na sa anak ko, at syempre sabi ko nga mas maganda din talaga na marami kang makakausap na tao. Alam niyo yung mga advices, hindi mo lahat pwedeng i-taken yung applicable lang sa'yo, yun yung kukunin mo, sabi ko lagi sa anak ko. So ayan, at pauwi na din kami nito, malapit na siguro kami nito sa terminal ng bus. At gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung kasamahan nila dito is tumaob, pero self-accident yata yon kaya wala siyang masisingil. Ayan, nagkalat yung mga paninda, ang mga karga niya kasi tumaob siya, nabasag yung windshield niya, piping-pipi talaga. So, sabi ko nga nakakaano din naman kasi syempre, 'di ba, alam nyo na. So, ayan, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat po sa nagdasal sa amin na makauwi kami at makarating kami doon na ligtas at makabalik din kami ng ligtas. And then, thank you po sa lahat ng nagsusupport ng aming channel. And then, basta maraming salamat. Maraming salamat po.